Mga anak apo, mayroon na naman tayong bagong panoorin. O ngayon, mga mabagong manonood din. O mayroon tayong natuklasan na mga hayop. Sa Pinas, mayroon dito. Sigurado ako, kilalang kilala ninyo ito. O sa Manila, lalo na yung mga bata, kilalang kilala ninyo ito mga anak apo. Ano ang mahabang liig? Oh Lord Jesus. O mga bata, alam ninyo, kilala ninyo ito. Talagang ang gawa ng Diyos ay nakaakit-akit. Diba mga anak apo? Kaya basahin ko muna yung kwento niya. Para ano natin, mamaya ano rin natin sa Tagalog para medyo malinaw sa mga bata. Sabi nga niya, which land animal has the strongest heart, O Lord? The giraffe. Alam na ninyo agad. The giraffe, the world's tallest living animal, up to 6 meters in height, also has the strongest heart. It can be weighed up to 11 kilos, is over a half meter long, and has walls over 7.5 centimeters thick. A giraffe's heart pumps 60 liters of blood as a minute. A man's heart about 4.5 liters sa tao. Pero sa kanya malakas. The length of the giraffe's neck is the reason why so much power it's needed. The neck can be over 3.5 meters long, and that means the brain is a long way from the heart. Tremendous force is needed to pump the blood up the neck to the brain. So a giraffe's blood pressure is also the highest in the world. Another remarkable feature of the giraffe's heart is that the flow of blood to the brain slows down when the head is lowered for drinking. Otherwise, with such blood pressure, the giraffe would have a stroke. Oh Lord Jesus, delikado rin pala itong giraffe na ito. Kaya kailangan matuto tayo kung mayroon mga ganitong uri, mga hayop. Kaya dito makita natin na itong giraffe pala na ito mga anak apo. Ito yung pinakataas na hayop. At malakas pa na tumibok ang puso. O Lord, na mataas pa na siya, yung liig at mga pangatawan. Itong hayop na to, maging yung kanyang dugo, kailangan din ito pala naka yung katawan nito, mayroon lagi nag-monitor kasi delikado pala tong hayop rin na ito. Kaya pinakita sa atin na yung kanyang dugo na hanggang sa utak. Pag siya pala ay yuyuko, pag uminom ng tubig, maari ito siya ma-stroke. Ito ang kalagayan ng giraffe na ito. Kaya napakasoberano talaga yung ating Panginoon. Oh. Alam niya kung ano yung mga kalagayan ton mga hayop na ito. Talaga yung Diyos makapangyarihan. Nasa kanyang mga gawa, perfect. Praise the Lord. Kaya mga anak apo, salamat uli. Mag-comments kayo kung saan ito makita dito sa Pinas. Amen. Mag-comments kayo mga bata, mga anak.
Saan nyo makita itong giraffe na ito? Nakapagkalaki. Amen. Kapansin-pansin. Yes. Yung tumpok. Ang kanyang sa kanyang katawan. Na makita natin yung kalagayan itong giraffe na ito. Kaya salamat muli sa inyong panood, mga anak apo. Maiksi lang yung kwento natin. So may mga story siya, English lang ito. Na pinaliwanag ko lang ng konti para maintindihan ng mga bata. Kasi malalim din tong mga salita niya. Kaya mayroon pa na malaman ng mga bata kung ano ang kalagayan tong giraffe na ito. Sa Tagalog, alam ng mga ibang bata, yung mga Pinoy, yung hindi marunong pa mag-English. Pero yung mga English, intindi nila ito lahat. Praise the Lord. Amen. Kaya salamat sa inyo lahat. Panibagong tuklas ni nanay na naman para i-share sa inyo, mga anak apo. May bago naman tayong mga katuwaan sa mga hayop na ito. Praise the Lord. Kaya salamat sa inyo na walang sawang panonood at lagi kayo nagsubaybay sa mga kwento ni nanay hanggang di kayo magsawa. Salamat sa inyo. Salamat din sa ating Panginoon na patuloy siya naggabay sa atin at nag-ingat sa lahat ng bagay. Ano man yung ating mga pangailangan, ano man yung ating mga araw-araw na gawa, ginagabayan tayo niya. Praise the Lord. Hallelujah sa inyo lahat. Mga anak apo, ingat kayo lahat. Ang panahon natin ngayon, okay na. Pero kailangan pa rin natin ang panalangin, mga anak apo. Maganda man ang panahon o hindi, talagang pasalamat tayo. Praise the Lord. Amen.